Master Jet, kailan po ba ako makakakuha ng loyalty pay sa Pag-ibig? 13 years na po ako. Gusto ko sanang mag-claim nung 10 years na ako kaso hindi daw pwede kasi binago na po daw guidelines ng Pag-ibig. Doon na naman daw pag 15 years na naman. Okay, so ito po ay napag-usapan natin in the previous na mga episodes. Pero for the benefit of our new followers ay talagang pag-usapan po natin muli, para yung mga nakarinig na po nito dati ay ma-refresh at yung mga bagong followers natin ay malalaman po nila yung sagot sa ganito pong issue. Now, ang tinutukoy po siguro ng ating sender dito ay hindi po yung loyalty pay from Pag-ibig, Yung Pag-ibig ay loyalty card yung meron tayo, Yung loyalty pay ay binibigay po ng ating agency. Pwedeng ang tinutukoy po niya ay tungkol sa withdrawal ng ating pong savings, yung kinocontribute po natin sa Pag-ibig every month. Nung dati kasi ay 10 years na contribution sa Pag-ibig, pwede na po ninyo ma-withdraw. Pero I guess 2020 po yun, nakalimutan ko lang yung number ng kanila pong circular or memorandum na sinasabi po doon na 2020 or 2021, nagbago na yung guidelines na ito ng Pag-ibig Fund, and mula po sa dating 10 years ay doon na sa 15 years na contribution basta without gap. Okay? Kapag walang gap doon sa contribution, ibig sabihin tuloy-tuloy po yung deduction, tuloy-tuloy yung remittance ng inyo pong contribution sa Pag-ibig mula nung kayo ay na-hire, then until the latest na umabot kayo ng 15 years. Kapag walang gap, pwede pong ma-withdraw at 15th year po ninyo sa Pag-ibig. Pero kung may mga gaps, ay hindi po pwedeng ma-withdraw, So kapag ganyan po ay hintayin po na umabot ng 240 months, 20 years. Pero kung mayroong gap, of course, lalagpas ng 20 years yan kasi yung magiging basihan ngayon kapag umabot na ng total of 240 months na contribution, then pwede na po ninyong ma-withdraw, makukuha yung tinatawag na maturity value ng inyo pong savings doon sa Pag-ibig. Okay, Pag-ibig Fund. So ang mangyayari niyan, lahat ng naging contribution ninyo sa loob ng 240 months, lahat ng employer share sa loob ng 240 months, at lahat ng dividends na natanggap po ninyo from your contribution, yung income kasi ng Pag-ibig Fund every year, 70% po nun, at least 70% ng income ng Pag-ibig ay nakalaan dapat para ipamimigay as dividends sa kanyang mga miyembro. Bakit ganoon? Savings itong Pag-ibig para siyang co-op, na yung binibigay natin every month, parang savings, parang share natin doon, nagbibigay tayo sa kapital ng Pag-ibig upang kapag kikita si Pag-ibig ay mabibigyan tayo ng bahagi ng income na yon. So kapag nag-retire na kasi tayo ay wala na pong responsibilidad si Pag-ibig sa atin kapag nabigay na po niya yung atin pong savings, So kaya po out na talaga tayo doon sa Pag-ibig kapag tayo ay nag-retire na. So ganun po yung purpose niya, Savings talaga yung Pag-ibig. So yun po, kung kayo ay walang gap, so hintayin po ninyo na umabot kayo ng 15 years, then process nyo na lamang po sa pinakamalapit na Pag-ibig Fund office. Pero kung may mga gaps doon sa naging contribution ninyo sa Pag-ibig Fund, ay hintayin nyo po na umabot ng total of 240 months yung contribution para matanggap po ninyo yung maturity ng inyo pong savings sa Pag-ibig Fund. Pag maklaim po ninyo yun, then hindi pa naman siguro kayo mag-retire, so patuloy pa rin yung deduction. So yun pong mga deduction na yun ay nakalaan na po yun kapag kayo ay magretiro, So kapag kayo ay magretiro, yung remaining na pera ninyo doon sa Pag-ibig ay ibibigay naman po yun sa inyo. So ganyan po, dito sa Pag-ibig Fund.